Okay, part 2 ng how to set up yung MT4 or MT5 natin. Pero dito muna tayo sa toolbox, so yung tinatawag na terminal. Ayan, sa baba, terminal. Ano ba yung mga nasa terminal? Ayan. So, dito makikita natin yung balance. Ayan. Since demo ito, kaya medyo malaki, 100,000 US dollar. Yung equity, and then pre-margin. Unti-unti nyo nang matututuhan yan. Then, trade. Ayan. Sa ngayon, wala tayong naka-open na trade. Ayan. Wala. History. Ayan. Ang history parang, ayan, may balance or may deposit na 100,000. So, try lang natin na mag-trade. For example, ito, new order. Ayan. New order. Pero, pwede nyo rin gamitin yung tools. Tools. Saan ba yan? Insert, view, file. Ayan. So, saan ba yan? Tools. Dito yata. O, sige, dito na lang muna. Para, new order, sabi natin. New order, ayan. So, make sure lang na yung gusto nyo i-trade is nandun sa symbol. Ayan, tulad yan. Gold. Kasi baka mapindot nyo, iba pala. Ayan, nasa ibang fair siya. Pag pindot nyo, nagulat kayo, iba yung lumabas. Then type, merong dalawang klase yan. The market execution, tsaka yung pending. Pero usually naman tayo, we do the market execution. Kasi nga, binabasa natin yung bawat lumalabas na candlestick. Then volume, ito yung lot size, 0.01. At the moment, stay muna lang kayo sa 0.01. The 0.01 is equivalent to $0.1 per pips. Then what is pips? So, saka na natin i-discuss. At the moment muna, yun ang importante, you have to make sure na lagi kayo nasa 0.01. Kasi baka hindi nyo mapansin na doon kayo sa 0.1. O yan, 0.1. $1 na yan per pips. Or 0.2. Ayan. O kaya naman, sabihin na natin, 1. $10 yan. So, kung ang kapital nyo is napakaliit, like, for example, tayo, ang starting natin 100 to 150, ubos ka agad yan the moment na magkamali tayo. Kaya make sure na yan ay nasa 0.01. So, paulit-ulit nyo lang panoorin yung video na to kasi medyo critical itong lot size na yan. Stop loss. Yan. Stop loss, pagka nilagyan nyo na stop loss at the moment na nagkamali yung bias nyo. For example, ang bias nyo is tataas pero bumaba. Dito sa stop loss na to, automatic niyang i-stop yung order nyo para hindi maubos yung kapital nyo. So, yung iba, hindi naglalagay na stop loss kasi hindi nila inaaral ang objective nila makapag-trade. Nakalimutan nila maglagay na stop loss, lalo na baguhan, ubos ang kapital. Buti sana kung maliit lang yung kapital. Minsan, yung iba, 1,000, ubos yun. Ubusin niya talaga yun, lalo na kay gold. Napaka gumalaw na ito. Kung hindi mo ito kabisado, matatakot ka. Pero pag kabisado mo to, ito ang magandang i-trade kasi talagang galaw nito, talagang kikita ka. Then what if tama naman ang bias mo? Sabi mo, halimbawa, nakita mo sa chart, tataas. At tumaas yung price. So, pag naabot yung take profit o yung price na nilagay mo, so, kusa siyang magko-close yung order mo na panalo ka. So, once na nailagay mo na yan, for example, gold, market execution, ibig sabihin kung ano yung price na kasalukuyan, volume, again, 0.01. So, mag-gain muna kayo na experience sa 0.01 para hindi maubos yung kapital nyo. Then, make sure na may stop loss kayo. This is very important. Take profit is also important, pero it is very important yung stop loss. Then, fill policy, hayaan nyo na muna yan. Comment, hayaan nyo lang yan. Then, kung buy,
tingnan muna natin. I-close natin to. Halimbawa, nagbago isip mo. I-close na muna natin yan. Close. Yan. So, punta tayo ng D. Yan. So, ano nakikita natin? So, ang nakikita natin is, ayan, red, 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 red. So, dominant ang is red. Kaya lang, at the moment, may nakikita tayo dito. Ayan, yung buntot na yan. So, ano ibig sabihin ng buntot na yan? Ipapaliwanag yan sa inyo sa mga training nyo. Ayan. So, para sa akin, ang bias ko dyan is bababa pa rin yan. Ayan. Bakit? Is doon na sa training nyo. Try muna lang natin mag-trade. Ayan. Ang tinuturo natin dito, order. Again, ulitin ko, symbol, market execution, 0.01. Itong pinaka-importante, tsaka stop loss. Sell. Dahil lang sabi ko, bababa. Sell. Yun. So, yun. So, pag nadinig nyo yun, ibig sabihin, nag-execute kayo ng trade. Ayan. So, yung line na yun, ayan, mapapansin nyo, green. Ayun na yung sell. Ayun, sell. 0.01 at 31782 price. Ayun, yung price ng pagkakasell natin. So, dito, hindi nyo makikita. Pero, kung gagamitin nyo yung crosshair, ayan, crosshair, yan, tatapat nyo ron, malalaman nyo yung price nun. Ayun, 3172.06. Ayun, di ba? 317382. Parang gano'n. Hindi lang natin masakto, pero yun na yun. Ayan. Kaso wala tayong stop loss. Let's say lang na sa pag-aaral natin, dito natin nakikita yung stop loss natin. Dito sa ibabaw ng candle na yan. Itapat nyo lang yung pointer dun sa kung saan kayo nag-sell, tapos i-drag nyo, yan, mga shortcut, yan. So, ayun. Accept. Okay. May stop loss ka na pag gano'n. Ulitin lang natin kasi bagong bukas ito. Yan. So, sabihin na natin dito siya mag-take profit. So, i-delete natin yung, di ba? Pag may kulay na puti, yon. Pero pag yan, wala. Hindi nyo ma-delete yan. Double click, then delete. So, ayun, no? SL sa dulo. So, meron ka ng stop loss. Pag mali ka, sabi kasi, kanina, bababa. Pero kung tumaas, tinamaan yung line na yan, mali yung bias ko. i-stop yung trade ko. Pero hindi maubos yung capital ko. Yun yung tinuturo sa risk management. Kaso, paano kung bumaba? Halimbawa, wala ako sa chart. Wala akong take profit. Na-hit na yung price na to, wala pa akong take profit. Lalagyan natin ng take profit o TP. So, again, point natin doon, then i-drag natin. Ayun, nakita nyo yung line na yun. Ayan, tatapat natin doon. Kung bakit ko tinapat doon, that will be another topic. Sa ngayon, paano mo na maglagay ng stop loss at TP, shortcut, at paano mag-execute ng trade. So, balik tayo sa terminal, trade. Ayan na ngayon. So, meron na tayong nag-appear dyan. XAU USD. Ayun yung ticket niya. Then, time na pagkaka-execute. Type, sell, volume, 0.01 or $0.1 per pips. Bakit $0.1 per pips? That will be another topic. So, pumasok tayo sa price na to nung gold, and then kung mali tayo, magi-stop yung ating trade, stop loss, i-stop niya yung pagkatalo ng tuloy-tuloy at 3234.71. ayun, doon, somewhere there. Kung panalo naman tayo, magtitipi tayo sa price na 298700. Ayan, dito. Ayan, kasalukuyang price. Ayan, at the moment negative tayo. Usually naman, because of spread, laging pagkapapasok mo lang, negative ka talaga. That is negative $1.53. Yan. Gusto nating malaman kung gaano, ilang pips ito. Itong ating sell at saka yung stop loss. Gagamitin natin yung crosshair. Ayan, crosshair.
Tatapat natin, halimbawa doon saan tayo nag-sell, i-drag natin, hanapin nyo yung 6120 points. Pag aalamin mo yung pips niyan, that is equivalent to 612 pips. Ayan. Sir, yung 0, disregard natin yon. Bakit, sir? Basta i-disregard lang muna natin. That will be another topic para hindi masyadong mahaba. Ilan naman yung naging take profit natin? Drag nyo naman pababa. Ayan. Hanapin nyo yung 18505 points. Again, disregard the last digit or the 5. This will be only 1850 pips or 1,850 pips. So, kung ang lot size natin, ayun, no? Lot size natin is 0.01, mo multiply nyo dun yun. Yun yung magiging equivalent ng panalo nyo o nung talo nyo. Ulitin ko ulit. Let's say, susukatin natin ilang pips. Yan, sabi natin 582. Disregard the 9. Multiply nyo yan sa 0.1. Yun yung magiging loss nyo in terms of dollars. Kung dito naman, take profit, 1894 multiply by 0.1. Yun yung magiging take profit nyo in case na panalo tayo. Okay. So, yun yung pag-execute ng order. What if ayaw na natin ng order natin? Gusto natin nagkamali ka. Yung bang nag-order ka, mali pala yung lot size mo, sobrang laki. Gusto mong i-close ng manual yung trade mo. Yung nasa gilid na yon, yung X, ayan. Pindutin nyo lang yan. Ayan. Then, order ka uli. Reviewin mo na. Yan. Kaya kailangan bago may pindutin yung sell or buy, yung iba talaga nagsusulat, nagjo-journal, lalo ni mga baguhan. Check nyo ang symbol. Check nyo ang type, market execution. Habang baguhan kayo, check nyo ang volume, one of the most important parameters or data ng pagtitrade natin. Stop loss and take profit. Nakita nyo naman, pwedeng shortcutin at pwedeng sukatin. And then, let's say buy naman. Buy. Yan. O, yun, buy. Yan. Remember, this is a demo account, no? Para, kung lang ito. So, yun, negative ka agad, di ba? And then, so, ang stop loss naman yan, nasa baba. Automatic yan. Pag tinapat mo, sabi ko dito sa ilalim lang nung ito sa ilalim lang nito. So ayun, lalabas doon sa gilid yung stop loss, di ba? Pati ilang pips. Ayun na, 699. Ayun. Kung take profit naman, sabi ko doon sa taas. Again, kung bakit, saka na yun. Ano? Ayun, mapansin nyo, may mga lumalabas na numbers sa gilid. So, then release. Ayun na. Sa ngayon, positive. Ibig sabihin, tumataas yung market, ang bias. At nasaan ako? Nasa daily. Combine nyo mo lang muna yung daily at saka H1 sa pag-analyze. Ayan. And then, 5 minutes. Ayan. Ayan. Daily H1. Yun lang muna ikuha nyo. Ayan. Daily H1. O sir, bakit ang daming line? Paano natin tatanggalin yan? Katulad kanina, right click, properties, show, wag daw nating ipakita yung separator. Tanggalin natin yan. Apply. Ayun. So, para hindi na tayo pabalik-balik doon, punta ka ng template. Yan. Click the template. Save. Price action yon, patungan mo lang yon, price action, save, sabi niya. Do you want to replace it? Sabi niya, yes, yan. Para, yan, di ba? XAU, UER, balik tayo dito. So, ayan, sa ngayon, panalo na. So ayan, medyo nasa gilid yung chart, ay yung mga price. Pindutin nyo ito, scroll the chart to the end. Sabi niya, pindutin nyo raw yan. Ayan, yan. Pag tinanggal niyo yung pagkakapindot ng dalawa na yon, scroll na yon, pwede nyo
Yan, i-drag yung mouse. Ayun, may arrow, di ba? Pwede nyo i-maximize, pwede nyo i-minimize. Pwede nyo palitan ng time frame, practicing nyo yung sarili nyo. Yan, yan. Ganun lang naman. So, yun muna. For the meantime, since demo naman ito, pwede kong hayaan ito for demo purposes. But if I want to close this, ayan, puntahan nyo lang doon. Sige, close na nga natin. Okay, profit na. Sabi natin, 2.37. Since 0.01 yan, ayan, 2.40. Ayan. Kung malaki yung volume, malaki na yan. So, pag nakakita na kayo yan, medyo practice lang muna kayo. Practice kayong manalo. Close nyo na. Close. Ayan. So, we go to history. Ano nangyari? History, ayun. Ayun yung trade natin. So, isa ang panalo. Isa ang talo, isa ang panalo. Ayan. Okay, next video is yung ibang mga itong mga nandito sa taas, file, view, insert, chart, tools, window, help. Yan. Subukan nating ipaliwanag. Actually, hindi ko rin naman kabisado lahat, pero subukan natin. At malaking bagay din yan pagka nag-trade na tayo.